Breaking news mga kabayan, matapos masawi ang Iran Supreme Leader, nagbanta ang Iran na maglulunsad ito ng mas matinding pag-atake sa iba't ibang bahagi sa Middle East. Agad namang naglabas ng pahayag si President Trump upang kontrahin ito at nakapag ginawa ito ng Iran, tatamaan sila ng lakas ng Amerika na hindi pa nila nakikita kailanman. Sa halos isang araw pa lang nadigmaan sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran, ang Amerika sa kanilang operasyong tinatawag na Epic Fury ay naglunsad ng nasa 900 strike sa loob lamang ng 12 oras. Samantala ang Israel naman sa kanilang operasyong tinatawag na Lion Roar, naglunsad ito ng 1,200 strike sa loob lamang ng 24 na oras. Ganito kalakas ang magkaalyado. Kinumpirma naman ng US Central Command na inatake ng US Navy ang Iran Jamaran-class corvette at ito ay kasalukuyang nasa ilalim na ng karagatan ng Gulf of Oman. Kinumpirma naman ng US Central Command na hindi totoo na tinamaan ng Iran missile o drone ang USS Abraham Lincoln. Ipinahayag din ng Central Command na mayroong 3 service member ang nasawi at 5 pang seryosong nasugatan sa operasyong inilunsad na Epic Fury. Sila ay posibleng nakadestino sa iba't ibang base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Babala ng US Central Command sa Iran military at police, lay down your weapons. Sa madaling salita, sumuko na kayo. Ito rin ang naging babala ni President Trump sa puwersa ng Iran. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity. Ipinakita naman ng US Army kung bakit mahalaga ang HIMARS sa kanilang puwersa. Gamit ang HIMARS na inarmasan ng Army Tactical Missile System, tinamaan ito ang mga radars at air defense system ng Iran military. Aktual na video, panoorin. Ganito rin ang ipinakitang lakas ng Israel gamit ang kanilang mga fighter jets. Israel Air Force pumasok sa Iran airspace at binomba ang Iran military headquarters. Makikita sa video ang tindi at lakas ng pagsabog. Sa isa pang video nakita naman na gumamit ang Israel Air Force ng tinatawag nitong Icebreaker. Isa itong long-range, autonomous, precision-guided weapon system na ginagamit sa mga sensitibo at mahalagang target mapakalupaan o karagatan man. Makikita ang tindi ng pinsalang idinulot nito matapos tamaan ang target sa Iran. Tinamaan din sa pagsalakay ng Israel Air Force ang missile depot sa Zanjan, Iran. Makita ang matinding sunog at pagsabog.
Dubai at Abu Dhabi. Sa United Arab Emirates, walang tigil na tinatarget ng Iran. Ayon sa Ministry of Defense ng United Arab Emirates, umaabot na sa 165 ballistic missiles, 2 cruise missiles, at 541 Iran one-way attack drone ang nadetect ng kanilang mga radar. Halos lahat sa mga ito ay na-intercept maliban sa 35 mga attack drone na bumagsak sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng United Arab Emirates tulad ng Abu Dhabi at Dubai. Sa kasalukuyan, 4 na ang nasawi at 58 dito ang nasugatan dahil sa Iran missile at drone attack. Nagpalipad naman ng mga eroplano ng digma ang United Arab Emirates upang ipakita ang kanilang lakas sa kalaban. Japan, suportado naman ang ginawang operasyon ng Amerika at Israel laban sa Iran. Ayon sa Japan, sang-ayon ito sa mga hakbang ng Amerika upang hindi makabuo ng sandatang nuklear ang Iran military na banta sa seguridad ng bawat bansa sa mundong ito. 今回の米国の軍事行動の評価について、小泉大臣として支持するのかどうか、お立場聞かせてください。まず、現在、まずは鋭意情報収集をしているところでありますが、国際的な核不拡散体制の維持のためにも、イランによる核兵器開発は決して許されません。この立場は、先ほど官房長官など、会見があったところです。よろしいですか。すみません。毎日間違います。はいそれつまりアメリカの攻撃を支持するという意味でおっしゃられているんでしょうか。今、官房長官、そして外務大臣からお話があった通りだと思いますので、はい、政府全体としてはそういう立場です。